Kabali na ang bagong bukas na yaon sa City Hall compound. Asin nakatalaan na mang i-install asin bukasan ng iba pang mga bike station mantangan lokal na gobyerno kan Syudad Dagnaga, igwaman ning 10 bike repair station na ilanatag sa mga lugar na aagihan kang bike belt asin sa mga barangay, maging sa iba pang mga estratehikong lugar na madaling ma-access kang mga siklista. Kuning bike repair station na tinawag pang Rotary Club na panginunod kang presidente si Jojo Preto, lima po ni Kabus, saro po sa plaza, saro sa CPD, saka iba po ongoing pa po si ano. Iba man po kitang mga bike repair station na ang city ang mag-distribute po kayan. Sampulo po ito Kabus, ilalawag po ito sa mga barangay o kaya pag-aagihan ka mga barangay, mga barangay saka si mga road na. Mientras tanto, iniimbitaran man ang gabos na mga siklista o mga bike enthusiasts asin mga bike groups and organization sa syudad na magpartisipar asin makasumaro sa mga nakalinyadang aktibidad katakod kang Bike Month celebration ngunya na bulan. Igwaning libreng bike registration po ang petsa 25 sagkod petsa 29 alas 10 ning aga sagkod alas 3 ning hapon sa Robinsons Mall para man sa mga estudyante asin mga indigent bike users kan Syudad Dagnaga. Mantang, magkakaigwa pa ng ceremonial opening kang Phase 1 kang bike lane sa maabot na petsa 29 ka Nobyembre kung saan magkakaigwa ng fun ride na maagi sa ruta kang bagong muknang bike lane pasiring sa Robinson Mall kung saan magkakaigwa pa ng simpleng programa, bike clinic and lesson, kabali na ang pananao ng mga libreng bike helmet para sa mga estudyante asin indigent bike users. Bike registration na tinatawag pong libre sa mga indigent ng mga kababayan digdi sa Naga. Saka may pinapato po kami mga helmet para man sa inda na magamit inda para si mga mayo pong nakakabakal ng helmet may tinatawag po kayo sa syudad. Pangatulo po, ini pong gigibuon sa 29, magkakaigwa po kitang inauguration kang bike lane digdi sa Naga City. Magtukuon po kitang ngunyan sa Plaza Quezon, 6 o'clock po ng aga sa Sunday. Malibot po kita kani sa Naga City Bike Belt ni Mayor ang 12 kilometers po ni Gabos sa first stage sa phase 1. Ma-start po kita kani sa plaza tapos po kita kani sa Robinson. Para sa Dagang Ngunyan News, Joel Solina. ENNB Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, Barangay Balatas labi ang pasasalamat sa duwang bagong pigtutugdok na multipurpose building sa saindang lugar. Detalye sa halik kay Don Jimenez. Bagong training center as in multipurpose hall ang pagkukonstruir sa Barangay Balata sa siyudad ni Naga. Ini parte ka nagpapadagos ng mga proyektong pang-infrastruktura ni 3rd District Representative Gabriel Bordado. Katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH 3rd Engineering District as in LGU Naga. Sigun kipunong Barangay Pedro Alan San Juan, dakulang tabang para sa saindang barangay ang mga bagong edifisyo. Partikularmente ang training hall kung saan planong gibuon ang mga aktibidad siring kan trainings, seminars asin iba pa. Magagamit man subot ini kan Balatas Elementary School asin High School. Dakula pong orgulyo, dakula pong kaugmahan para po sa mga taga-barangay Balatas. Bako sana po digdi sa mga barangay officials din po ang gabos na constituentes po kan barangay na iyo po ang makikinabang, iyo po ang magibo asin na papakinabangan po ang gabos na building na ini. Apwera sa duwang bagong edifisyo, pigheras ni Mayor Son ang planong pag-establisar nin Urban Gardening and Demo Farm Center asin ang pagtugdok nin bago, dakula asin modernong Naga City Hospital sa Barangay Balatas. Kaya naka-align gabos si ginigibota sa napagkasunduan na haman na mga programa. Halimbawa, si programa sa edukasyon, si programa sa peace and order, si programa sa agriculture. Dakula man ang pasasalamat ni San Juan sa mga proyekto na kalinyada para sa saindang barangay kan LGU Naga asin kan iba pang mga ahensya di gobyerno. Igo ang pondong 3 milyones pesos ang training hall, mantang 2 milyones pesos man para sa multipurpose building gikan sa General Appropriations Act o GAA 2020 kan DPWH 3rd Engineering District. Naging posible ang proyekto huli sa esperso ni Congressman Bordado asin sa lote na pigtao kan LGU Naga.
Tigpunan ng konstruksyon kan mga proyekto kan Oktubre 16, 2020 asin piglalaoman na matatapos sa primerong kwarto kan taong 2021. Para sa Nagangunya News sa Don Jimenez. PNND Headlines Yan. Mientras tanto, Barangay Sabang, kabali man sa nanginabang sa mga ipigpapatugdok na mga multipurpose building sa siyudad ni Naga sa paagi ni Congressman Gabi Bordado kan 3rd District kan Camarines Sur kan DPWH sin kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan Kate De Lubieres. Tulong taon nang pigihinguan ni punong Barangay Cyrus Caballero kan Barangay Sabang na mapatugdukan nin multipurpose building an sa indang lugar na gagamiton kuta na bilang barangay hall. Tulos man na pigsuportaran kan opisina ni Congressman Gabriel Bordado Jr. an sa iyang hagad na edifisyo. Alagad pa uruutruman na pigbabalik kan DPWH an fondo ninhuli sa kawaranin mabubugtakan na lote. Na ini pong multipurpose building haloy na pong pigahagad ti kong Gabi kang year 2017 pa. Alagad po dahil ninhuli tama yung lote na ibinabalik si pondo kang si DPWH. Alagad nagpursigi si punong Barangay Cyrus na marealisar ini. Pigdulok niya sa gobyerno lokal kan Nagaan sa iyang plano asin tulos man na pigsuportaran. Sa halipot na panahon, natugutan ang Barangay Sabang na gamiton ang 60 metro kwadrado na lote na pagsasadirikan syudad. Dahil po sa tabang kang LGU Naga, natugutan na po kitang ilaag dyan si multipurpose building. Ano po? So, si suporta po, grabe pong paghagad mi pong tabang kikong Gabi, pigsuportahan po kang LGU Naga sa paagi po ni Mayor. Kaya igwa na po kitang magigibong multipurpose building. In the future po mapapakinabang. Imbes na barangay hall, pigprioridad ngunya ni punong Barangay Cyrus na itagama ang bagong edifisyo bilang opisina kan iba pang importanteng serbisyo kan barangay. Sa first floor, ikakaag ang opisina para sa mga senior citizen asin persons with disability. Dangan ang second floor naman, gagamiton bilang sangguniang kabataan office. Labi ang pasasalamat ni Cap Cyrus na dagos na ang proyektong ini sa saindang barangay. Basta po nagkakasararo kita sa marahay na kamautan sa katuyuhan, dispuesto po na makipagtabangan sa indo pong lingkod. Bukas po kami pirmi sa pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno kang Naga, sa barangay, asin sa mga stakeholders pong iba na igopong proyekto sa muyang opisina. Promesa man giraray kan gobyerno lokal na padagos na makahanap ni nasa 300 metro kwadrado na lote sa Barangay Sabang kung sa imposible nang maibugtak ang piguhurot na barangay hall kan konseho kan barangay. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lubieres. PNND Headlines Yan. Mientras tanto, Naga City Price Coordinating Council liwat na naglibot sa mga grocery stores asin merkado publiko sa Naga para i-monitor ang mga presyo kan Noche Buena products asin Christmas items. Detalyas hali kay Joel Solina. Naging matrayumpo ang ginibong price monitoring kang Naga City Price Coordinating Council na kumpunido ning tulong teams na kinababalihan kan DTI Camarines Sur, NMIS, City Treasurer's Office, Public Safety Office, Naga City Police Office, City Agriculture's Office, asin kan City Veterinary Office. Pigdumanan kan mga ini ang mga malls asin establishmento na nagmapabakal ni mga Noche Buena products asin Christmas lights, maging mga decors para inspeksyonon ang presyo asin kalidad ka mga ini. Sa pahayag ni Konsehal Joe Perez, Chairman kang Committee on Trade sa Sangguniang Panglungsod, asin pamayo kang Naga City Price Coordinating Council, sobra sa 1,000 na mga lata ng chicken luncheon meat na nagkakantidad 162,000 pesos plus ang nakumpiskar asin pinag-hold kang grupo gikan sa 4 na mga malls o department stores sa siyudad ng Naga matapos na may maipahiling na mga maninigong dokumento, partikular ang importation papers. Not because dahil pwedeng kakanon, pwede po may certification po from the FDA, alagad bayo po sindang na ipahiling during the inspection ng importation paper. In other words, suspect po si pighalian kang product tama yung aning importation paper, in which case
technically it's a smuggled good. Kaya hold po kang NMIS until such time na ma-produce po ninda itong importation paper. So dahil po itong pwedeng ipabakal hanggang mayo sinda ng clearance. Pick forward na po, may kaso na sinda for having the necessary documents. Mantang tulong establishmento man ang nakumpiskaran as in pinag-hold ang mga pinapabakal na mga Christmas lights na uminabot sa 354 na pidaso ng mga Christmas light na nagkakantidad 18,350 pesos huli sa kawaraan ng PS as in ICC marking and stickers. Tulo pong tindahan, mayo po sinda kay itong PS mark, kaya they were recommended for proper disposition po dahil nga po sa violation na yan. I don't know kung how much ang fine kaniyo. Ang regional office po ang ma-determine kang penalidad po dahil sa pagtinda ninda ng Christmas lights o goods na mayo kang proper PS mark. Liwat man na nagpagirumdom si Konsehal Joe Perez sa mga consumers na maging marigmat as in i-report sa inda kung may mahiling na diferensya sa mga produkto o serbisyo na sa indang babakalun, lalo na ngunya na paranina ang holiday season. Sigun pa kay Perez, nakatalaan pang maglansar ng sorpresang inspeksyon ang sa indang grupo para man hilingon ang iba pang mga produkto, lalo na mga basic goods and commodities na iyong binabakal ka mga consumers. Pumupirang mga reports na ang nakaabot sa indang opisina na may ibang nagpapalangkaw kang presyo sa ibong na nasa lindong pa kita kang state of calamity matapos ang pagtama kang mga kalamidad. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, Ciudad Dinaga nag-aandam na para sa pakikisumaro sa International World AIDS Day sa maabot na Disyembre 1. Aramunta ang detalye sa report ni Kate De Lubieres. Sa datos kan Naga City Social Hygiene Clinic, 36 na individual ang naitala ninda puun Enero hasta Nobyembre ngunya na taon na nagkaigwanin human immunodeficiency virus o HIV. Kung tutuuson nga ni daa, mas naging limitado ang hiro kan mga taong ngunyan hulikan pigpautob na community quarantine. Alagad nagluluwas na mas salangkaw ang kaso ngunyan kumpara sa parehong peryodo ka nakaaging taon na nag-abot sana sa 29. Sigun kay Grace Guevara kan Naga City Social Hygiene Clinic, gabos na nagpositibo sa HIV ngunya na taon mga lalaki na yaon sa pigaapod na key populations. Ini ang mga jóvenes, mga edad na aktibo sa sex life asin mga bados. Kaya sa maabot na Disyembre 1, kasaro ang syudad ni Naga sa pagselebrar kan International World AIDS Day. Actually, every year yan pig-celebrate kasi gusto tang ipagirumdum sa gabos na ang HIV yaon sa to, nasa tao ta. Sa katawan kang present na pandemya, si HIV yaon manggiraray. Actually, mas nagdakol nga ni si kaso tang na-detect ngunyan, maski ugwa kita kaining ibang pinagkakasibutan, naglangkaw manggiraray si kaso. And ang magayon kayo kasi nakalink naman sinda sa treatment. Naging estratehiya kan opisina ni Guevara na sa tahaw kan COVID-19 pandemic, maimplementar man giraray ninda ang free HIV screening. Sa kada individual na pigsa sa irarum sa rapid testing kan City Health Office, pigyan kaminar na ninda ang mga ini na aprobitsaran ang free HIV screening. Pigsyerto kan opisina na sa kada nagpapatest na confidential ang gabos na impormasyon. So we want to encourage more people na kung aram na ugwang risky behavior, na pwedeng duman sa mga behaviors na to makakuasinda kang HIV, magpa-test pirmi kasi yan ang goal ta. Ma-detect amay si infection, maka-undergo ng treatment amay ang client. Sa pagselebrar kan World AIDS Day, buot ipaintindi kan City Social Hygiene Clinic na bakong helang ang HIV/AIDS. Alagad sa ruining kondisyon kan hawak o impeksyon kung saan tina-target ang immune system na pwedeng mauli sa kagadanan. Mayo pang bulong na pwedeng makarahay kan HIV/AIDS.
Alagad kinakaipuhan kan sarong infected person nin habang buhay na pagtumar nin bulong na makakapakusog kan sa iyang resistensya. Kasi ang HIV would refer to the virus, human immunodeficiency virus. Tapos, nagli-lead siya to a condition which we call AIDS or acquired immune deficiency syndrome. Sa later stage na yan, kang HIV infection. So, bako man hilang ang AIDS. Ano lang siya, condition kang hawak na mayo ng panlaban. Mayo ng panlaban sa against. Nakakaalarma sigun kay Guevara ang padagos na paglangkaw kan mga nagpupositibo sa HIV. Piga-atribuir niya ini sa risky behavior kan nagkapirang hovenes ngunyan, asin pagiging irresponsable kan kadaklan sa pakikipagtalik. Para sa dugang pang mga kaaraman asin kaputan patungkol sa HIV/AIDS, makisumaro sa mga aktibidades na gigibun sa World AIDS Day sa Martes, Disyembre 1. Para sa Anagangunyan News, Kate De Lovieres. ANNB Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, ginato sa mga residente kan Barangay del Rosario, Barangay Concepcion Grande asin Pequeña, benepisyaryo kan libreng GI sheets asin relief goods para sa nagpapadagos sa tabang kan gobyerno lokal sa mga naapektaran kan sunod-sunod na kalamidad sa syudad. Detalyas halik kay Don Jimenez. Dakulang tabang para kay Lizelle Padua Brizo ang pigtaong relief asin GI sheets kan LGU Naga makalis na mabistoan sa indang pamilya kumusaro sa mga nawalatan ni totally damaged houses sa syudad huli sa nagparadang mga bagyo kan mga nakalis na simana. Sigun kay Padua makakatabang an ayuda sa indang padikit-dikit na pagpapakaray kan sa indang harong. Ano po, magma po dakula pong nag-abot po sa muyang tabang. So sa ganyan po, medyo ang mararanasan ko po, itong nakakaahon-ahon po man kami sa pagbuhay, kan dagyo pong mga nag-assist po. Ganyan po, ang kaugmaan ko po, napatindog po si Harungmi na dikit-dikit pong napapakaray. Saro si Lizelle sa 461 na mga benepisyaryo sa Barangay del Rosario kan programang Sarabay sa Pagbuhat kan LGU Naga sa irarom kan ginhawang na genyo program asin City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Apwera sa Barangay del Rosario, nagdistribuir man ng GI sheets asin relief sa Barangay Concepcion Grande na igwang sa 692 na benepisyaryo, siring man sa Barangay Concepcion Pequeña na igwang 1,700 na mga benepisyaryo. Nakaresibin ng tig-arapat na SIM o GI sheets ang totally damaged na, mantang tig-duruwa man para sa partially damaged na. Igwang laman na 2 kilo nin bagas, mga dilata, sin noodles and relief na pinanao sa mga benepisyaryo. Nagpapasalamat po akong dakulang maray sa LGU Naga at natabangan po kami ng lugar ni. Parte ang nangyaring distribusyon kan mga programa kan LGU Naga, tanganing maasigura na matabangan asin matauan ng asistensya ang mga naganyong labing naapektaran kan mga bagyo. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANNB Headlines Ngunyan. Yan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, 28 kan bulan na Nobyembre taon 2020. Nadadalang po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man po nido kami sa Naga City Government official Facebook page asin Sepio Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, sangguniang panlungsod kan Naga asin City Events, Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate De Lovieres. Ako man po si Roy San Ramon, masunod na Urulay Banwaan, dalanon po ang State of Children's Report ni Mayor Nelson Legacion. Sa muyang pagbabalik. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre ay yun na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod. Nag-iimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang mga BCPC sa lambang barangay,
ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsehal Elmer Baldimoro nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar prioridad ang pag-ataman sa mga pakinumdum para sa business taxpayers as in real property owners kang naga. Para sa mga business taxpayers, ang gabos ng mga business taxpayers na daipan nakakabayad kang sa idang 2nd, 3rd as in 4th quarter business taxes, tinatawan pa ning sagkod sa November 16 na makabayad sa City Treasurer's Office na mayo ning surcharges as in interest sigun sa City Ordinance Number 2020-078. Inibilang konsiderasyon as in tabang kan syudad sa sektor kan negosyo na makuring nadanyaran kan pandemya. Pikahandaan naman kang syudad ang renewal as in application kang Mayor's Permit para sa 2021. Nagikibuhon na via online. Ninhuli ka ini, hinahagad kan Treasurer's Office ang kooperasyon kan lambang negosyante sa syudad sa paagi ning pag-update kan sa indong mga contact details sa pag-text sa 0908-889-1883 o pag-email sa cto@naga.gov.ph kan sa indong trade name, owner's name o manager's name, current email address as in current mobile number. Para man sa mga real property owners, sa Disyembre 19 ang deadline kang pagbayad kang 2020 4th quarter real property tax. Pwede naman indong bayadan puon ngunyan ang sa indong mga real property taxes para sa taong 2021 para ma-avail nindo ang 20% advance payment discount. Magbayad nin amay as in iwasan ta po ang pagruso nin tao urog na ngunyan na may pandemya. Ang pagirumdum na ini hali sa gobyerno lokal kan Naga sa paagi kang City Treasurer's Office as in City Events, Protocol and Public Information Office. Ngunyan na aldaw, pigko komemorar niya to ang World AIDS Day para ipamati ang satong suporta sa mga kahimanwata na apektado kang HIV o Human Immunodeficiency Virus na iyuan kausa kang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Siring man, ginugirumdum ta ang buhay na nawara nin huli sa mga ini. Daita po paglingawan na sa tahaw kan presenteng pandemyang COVID-19, ang programa sa STI, HIV as in AIDS kan sa tuyang syudad, padagos na pinapakusog. Tanganing dain na magparadagdag pa ang bagong kaso nin HIV infection. Sa pagtatarabangan kan lambang saro, kayang-kaya tang mapundo ang paglakop kang HIV. Maghumapot sa pinakaharining health center sa indong lugar o magbisita sa Naga City Social Hygiene Clinic na yaon sa City Health Office para sa tamang kaaraman manungod sa HIV as in AIDS. Pwedeng mag-upod o mag-text sa 0995-750961 o 0917-312-112 para sa indong mga kahapotan. Siring man, magpa-HIV screening para makagibo ning mga nagkakanigong lakdang na madepende sa resulta kan nasambita na pag-eksamin. Isinasagibo iningunyan igdi sa indong lugar. Kaya madyana, magpasiring na kamo sa health center kan sa indong barangay. Diyos maray na aldaw sa indong gabos. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang pag-ibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naginta, basta, ika natatanyo, itapit ng andam, nagenyo na balang.
Ondaga, Gilovieres, San Ramon, Urulay Banwaan. Mga tugang, uyana an Urulay Banwaan. Mga tugang, maray na aga, balik po kita sa ANN News. Siya na po kita sa porsyon kan Urulay Banwaan. Ngunyan pong aldaw na Sabado, 20 kan bulan na Nobyembre, 28 kan bulan na Nobyembre, taon 2020. Ngunyan po, padagos na ipagsisilibrar ang National Children's Month. Digdi po sa Ciudad de Naga. Yan kadakol-dakol pong mga aktibidad na ginigibo sa loob po kan syudad ang NCCW PC, na pinamamayan po ni Mayor Son Ligacion. And kaso udma, nagsagibo po siya ng State of Children's Report tanganing maipaabot sa tuyang sa mga Nagenyo ang mga naginibuan po kan lokal na gobyerno kanaga sa iraron po kang administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion para sa kapakanan kan mga kaakian. Dalanon ta po ang sa iyang State of Children's Report. Ngunya na aldaw, tugutan po nindo ako na maihera sa saindo. Ansa tong mga naging akumplisisyento para sa sektor kan mga kaakian, digdi sa satong syudad, ngunya na taon 2020. Nahiling ta kung paano binago kan taon 2020, ansa tong normal na mga aktibidad ninhuli sa pagluwas kan coronavirus disease o an COVID-19. Nalimitaran an satong paghiro asin napundo an satong pagsagibo kan kadaklan sa satong mga pagtiripon asin aktibidad. Bagay na nakaapektar sa paghatod kan mga kinakaipuhan na serbisyo sa manlain-lain na sektor kan satuyang komunidad, lalo na ang sektor kan mga kaakian. Apwera padigdi, nahampang kita sa dugang naangat nin pagsimbag sa mga bagong naging pangangaipuhan kan satong mga kaakian para sinda makasabay sa irarom kan new normal. Sa ibong kaini, sa pagtarabangan kan manlain-lain na mga opisina asin departamento kan gobyerno lokal, ang City Health Office, City Population and Nutrition Office, City Social, Welfare and Development Office, Education, Scholarships and Sports Office, Public Safety Office, asinman ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children na pinapamayuhan kan sa indong lingkod, kaibahan si Konsihal Elmer Baldimoro bilang co-chairman. Kaibahan pa ang bilog na suporta kan sangguniang panlungsod sa pamamayo ni Vice Mayor Neni Diasis. Siring man kan mga ibang ahensya asin institusyon sa luwas kan satong LGU. Nagibutang maghatod kan mga kinakaipuhan na serbisyo asin makasimbag sa mga pangaipuhan kan satong mga kaakian sa irarom kan new normal, urog na pag-abot sa saindang salud, seguridad, edukasyon, asin iba pang aspeto. Bago pa man nagpuon ang pagluwas kan helang na COVID-19 sa satong syudad, nag-imponer na kita nin mga lakdang para mapugulan an urog pang pagkuriyat kan virus asin maprotehiran an salud kan satong mga constituentes urog na an satong mga kaakian. Inot, pigpautob ta sa syudad ni Naga an kasuguan kan Interagency Task Force sa pagbawal sa mga nag-iedad 20 sagkod pababa na magluwas nin harong. Naging mahigot ang satong pagbantay sa pag-imponer kan community quarantine para mailikay ang kada pamilyang Nagenyo sa posibilidad kan transmission kan virus. Ini isinagibuta sa paagi kan pagpaluwas kan mga pulisiya sa curfew hours, home leave pass, physical distancing,
pagsulot nin face mask asin iba pa. Pigsiguro ta na pundungo na ang pagsagibo nin mga daiman importanteng katuyuhan asin kalakawan sa luwas. Pandua, sa pagluwas kan mga nagiging kumpirmadong kaso nin COVID-19 sa satong syudad, tulos-tulos ang pagpapautubta nin lockdown sa mga apektadong lugar para mapugulan ang urugpang pagkuriyat kan virus. Naging katabang ta sa pagbantay sa mga apektadong komunidad an sa itong mga kapulisan, asin ang mga personahe kan Public Safety Office. Number 3, sa tahaw kan mga pig-impunertang lockdown sa mga barangay na naapektuhan kan mga naging kumpirmadong kaso nin COVID-19, pigsiguro ta na masimbagan ang pangaipuhan sa nutrisyon kan sa tuong mga kaakian. Nagdistribute kita nin mga gatas asin vitamins para sa mga kaakian na yaon sa laog kan pig-lockdown na mga barangay, mga komunidad o kaya harong. Sa kabilugan, nakapagtao kita nin 5,600 na gatas, asin 9,500 na mga vitamins. Number 4, apwera sa mga gatas asin mga vitamins, nagtauman kita nin relief goods sa mga pamilya na anharong na pigi-istaran, pigpasairarom ta sa lockdown, nin huli sa nagluwas na konfirmadong kaso nin COVID-19 sa saindang pamilya. Kabali sa mga pigtao, ang mga naresibitang donasyon, nin man iba-ibang food supplies, hali sa satong mga donors. Parte kan sa tuyang naging simbag sa kinakahampang na krisis, kita po sa gobyerno lokal nag-oprisir nin man iba-ibang paagi para matabangan ang kada pamilyang Nagueño na magkaigwan nin trabaho sa panahon nin pandemya. Urog pa nakadaklan sa satuyang mga constituentes na apektaran kan pagpundo, kan operasyon, kan ibang mga negosyo. Sa paagi kan maninigong legislasyon, kan sangguniang paglungsod, pigbungsod ta ang Community Employment Program na nakasentro sa pagtao nin bayad sa pagsagibo nin mga manual na trabaho sa barangay, siringkan, maintenance, repair, greening, landscaping, tree planting, asin iba pa. Siring man ang Business Stimulus Program, natabang niyato sa mga negosyo na naapektaran kan pandemya sa paagi nin pag-opriser nin zero interest loan. Sa siring na paagi, pigmamautang matawan nin oportunidad sa empleyo an sa itong mga constituentes para masuportaran maninda ang iba pang pangaipo kan sa indang pamilya asin mga aki. Urog na sa lado kan salud asin edukasyon. Sa tahaw kan kinakahampang tang pandemya. Sa ibong kan huma kan COVID-19, pigpadagos ta ang pagtao nin maninigong serbisyo para sa pamilyang Nagueño. Sa padagos ng paglaban sa malnutrisyon, nagpanauman kita nin mga supplementary food gikan sa Department of Health para sa mga aki na nag-iedad nin 6 na bulan sagkod 5 taon, kung sain igwa kita nin 146 na mga benepisyaryong kaakian. Igwa pa kitang pigpanao na mga multivitamin sa 138 na mga kaakian na nag-iedad 6 na bulan sa 2 taon na pigkukonsiderar na severely wasted, stunted, asin underweight. Apwera ka ini, nagpadagos kita sa pagsagibo nin man iba-ibang feeding programs sa panginginot kan City Population and Nutrition Office. Kabali na digdi ang hot lunch supplemental feeding
na igwan nin 527 na mga underweight as in stunted na mga benepisyaryong kaakian na nag-iedad saro sa 5 taon. Ang Nutri-Champ center-based feeding na igwan nin 205 na wasted as in severely wasted na mga benepisyaryong kaakian na nag-iedad saro sa 5 taon man, as in an Nutrimix complementary feeding na igwan nin 6,056 na mga benepisyaryo na normal na mga kaakian o kaya underweight as in stunted na nag-iedad 6 na bulan sagkod 2 taon. Sa gabos na ini, sigon sa kamautan tang mapangatamanan ang salud kan sa to mga namamanwaan, urog pa na an mabaskog na hawak ang saro sa mga panlaban kontra sa peligro na dara kan COVID-19. Sa ngunyan, yaon sa 1.9% ang malnutrition rate kan sa tong mga kaakian kumpara sa 7.9% sa bilog na rehiyon sa Bicol Region. Ninhuli man sa satuyang pagtubod na dakulang parte sa pagtalubo kan sa mga kaakian, iyo an sa indang mga magurang, daiman nawara an sa itong pagsiserbisyo sa mga maaragumon pasana sa paagi kan padagos na paghatod kan pre-marriage orientation. Sa tabang kan pigmobilize ta mga barangay service point officers bilang parte kan frontliners team sa irarom kan City Population and Nutrition Office, kaibahan ang sa mga barangay nutrition scholars, supplemental feeding volunteers, as in iba pang mga volunteers, nagpadagos kita sa pagtao nin mga maninigong serbisyo sa family planning sa kada barangay. Kabali na ang counseling services na pig-opreserta sa Naga City Teen Center para sa satong mga kahubenan. Sa pagpadagos man, nagpadagos man kita sa pag-ataman sa pangaipuhan sa nutrisyon kan satong nagbabados na mga ina. 340 na sa sainda ang pigtawanta nin milk supplement mantang 163 ang pigtawanta nin supplementary food. Parti pa kan sa itong mga naging serbisyo para sa satong mga ina, iyo ang progestin-only subdermal implant para matabangan sinda sa birth spacing kung kinakaipuhan sa saindang pagbabados. 60 na mga ina ang natabangan ta sa irarom kan programang ini. Salado pa kan salud, nakisumaro kita sa national na programa kan Department of Health sa pagsagibo kan measles, rubella, as in oral polio supplemental vaccination para sa mga aki na nag-iedad 5 pababa para makakuanin bakuna as in maging ligtas kontra sa peligro kan tigdas as in polio. Naging katuwang ta sa implementasyon kan programa an sa itong mga health workers sa kada barangay. Sa kabilugan, 18,913 o 90.18% kan sa itong target na 20,972 na mga kaakian sa syudad an nabakunahan ta kan measles rubella vaccine mantang 23,325 o 95.47% kan sa itong target na 24,432 na mga kaakian sa satong syudad an nabakunahan ta nin oral polio vaccine. Ang aktibidad sa pagbakuna pig-extend ta po sagkod sa Disyembre 4. Target ta po na mabakunahan ang 95% kan sa itong mga kaakian. Sa pagpuon liwat kan klase, yaon ang satuyang suporta sa pagpautob kan modular distance learning
kan Department of Education. Nagdistribuer kita nin 14 na mga RISO machine as in 26 na mga photocopying machines sa gabos ng mga pampublikong elementarya as in sekundarya digdi po sa satuyang syudad. Sigun sa datos kan Education, Scholarships, and Sports Office, nag-abot na sa 4 million an sa itong mga naging gasto sa pagtabang sa produksyon kan mga learning modules kan sa itong mga estudyante. Kabali na digdi ang pigbakaltang mga bond papers as in piggamit na mga ink. Apwera kayan, nagtauman kita nin mga photocopying machines sa 14 na mga educare centers asin sa Sid Montessori 2 para makatabang sa mas efficienting production kan mga module para sa satuyang mga educare students. Ang pigamit na budget sa pagbakal kan mga nasambit na photocopying machine sa educare centers as in Sid Montessori hali sa naging cash price kan siyudad ni Naga na nagkakantidad 700,000 kan pigbisto kita bilang most child-friendly city kan nakaaging taon. Yan. So may pakinabang si pagbisto sa Satuya bilang most child-friendly city in the entire country. Nagdonar pa kita nin mga refrigerator sa mga district offices kan DepEd para magamit ninda na storage kan mga fresh milk na ididistribuer sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Pigpadagos naman ang pagtabang sa kada pamilyang Nagenyo sa paagi kan sa tong Sanggawadan program. Kung saan nagdistribuer kita nin total na 1,300 na mga sako nin bagas para sa satong 2,341 na mga benepisyaryo. 2,149 sa sainda ang mga dati tanang benepisyaryo sa irarom kan programa asin nagresibi nin 30 kilong bagas, mantang 192 na mga bagong benepisyaryo ang nagresibi nin lampas 10 kilo nin bagas. Ang sa tong programa sa Sanggawadan, nakatabang sa pagsimbag sa pangangaipo sa pagkakan kan sa tong mga benepisyaryong pamilya, urog pa na nai-eksperyensyahan ta ang krisis na darakan pandemyang COVID-19. Sa pagsiguro ta na matukdoan asin magiyahan man giraray ang sa itong mga kaakian sa pag-abot sa mga kaaraman na magagamit ninda kontra sa mga posibleng epekto sa salud kan nai-eksperyensyahan tang pandemya, pigpadagos ta ang pagsagibo kan Children's Congress ngunya na taon sa paagi kan Facebook live streaming. Kung saan pigtukar ang manunungod sa tamang hygiene as in mental health kan mga kaakian. Ang aktibidad naging dalan para sa satong mga kaakian na makakua nindugang nakaaraman siring man makapagpartisipar dawa yaon sa harong sa online na paagi. Pigtulod naman na padagos na mapaurog an sa itong mga kaakian, kan sa itong mga kaakian sa educare, an sa indang mga abilidad asin talento. Sa ibong kan pandemya, sa paagi kan isa sa gibutang Facebook live streaming kan Educare Got Talent. Inigigibon ta sa maabot na Disyembre 4 kung saan ihihiras kan mga partisipantes an sa indang abilidad sa pagkanta, pagbayle, pag-arte, asin iba pa sa online na paagi. Parte kan mga long-term plans ta para sa salud asin edukasyon kan sa itong mga kaakian, iyo ang pagmukna nin eskwelahan sa mga barangay, asin dugang na mga health facilities para mas mairani ang pagsimbag sa man iba-ibang mga pangangaipuhan sa salud asin edukasyon. Sa siring na paagi, obheto tang mas mairani sa komunidad ang mga eskwelahan asin health centers na makakatabang sa mga pamilya
na makamenos sa pang-aral daw na gasto sa kinakaipuhan na transportasyon kan mga aki para makapasiring sa eskwelahan o makapacheck up sa satong mga health center. Sa laog kan saro may bangang taon. Dai pa. Halos sarong taon. Duwang eskwelahan ang satong naipatugdok. Kan Agosto 12, piggibota ang blessing as in turnover ceremony kan pigkonstruher na 2-story, 4-classroom building duman po sa San Isidro para po sa San Isidro National High School. Kan Agosto 26, piggibutaman ang blessing ceremony kan pigkonstruhir na 2-story, 8-classroom na edipisyo para po sa Santa Cruz National High School. Siyempre, aramta na po na may mga nakalinyada pa po kitang mga ikokonstruhir na mga eskwelahan. Halimbawa po kayan, sa December 2, ang pagpuon, groundbreaking as in pagpuon kan pagpapatrabaho sa pagtugdok ni eskwelahan para sa komunidad Kanyabo as in Karumatig sa Carolina as in aapudontang Yabo Elementary School. Yan. Sa maabot na taon, kung bako pong January o February, hindi po confirmed na ini. Sinabi ko na po kay Sir Manny D. Guzman. Pupunan ta naman po ang pagpapatugdok kan inot na school building para po sa ikukonstruhir, i-establisar na Balatas National High School. Gabos po ini resulta kan sa tong pag-urulay asin konsultasyon, asin pagsimbag sa kahagadan, pangaipo kan mga namamanwaan. Ninhuli man sa nahihiling tang pangaipuhan sa pagkakaigwa, nin mga dugang na pasilidad sa salud, nag-establisar kita nin dugang na health facility and city health office do sa lugar kung saan po siya mas kaipuhan, duman po sa Santa Cruz. Kung saan mga residente kan 8 barangay sa satuya pong syudad, ang inaasahan ta po na mabenepisyo kaini. Handa na po ining i-turnover anytime, dawa na po nga ni igong additional work. Pag sinabi po nindo na, Mayor, ipa-turnover ta na, ita-turnover na po yan, as in handa man po ini maging operational, hopefully, first quarter of next school year. Apuera padigdi, aram taman po, si plano tang pagkonstruhir nin dakula as in bago na city hospital na ibubugtak ta, ikukonstruir ta sa Balatas. As in sa proyekto pong ini, kaipuhan po ang expertise. Kan satuyang resident doctor, chairman kan Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod, Councilor Doc Sani Ranyola. Ang pasilidad pong ini, ang City Hospital, aram ta po na mas mahiwas, mas dakula, an area po niya nasa 3 hectares. 3 hectares. Kasud kaulay ko po ang General Manager kan PCSO. As in, nag-manifest po siya ning interest na itugdok sa Naga ang regional office kan PCSO. Kasabay po kayan si initial discussion na baad pwedeng itaid naman sa opisina kan PCSO ang PhilHealth. As in, kung kaya man lang po, dumanta po siya itugdok harani sa City Hospital. Pag nangyari po yan,
Gustong sabihin, mas dakol po ang mabenepisyo. Mas madali po si koordinasyon sa pagtabang duman sa mga mas nangangaipo. Ngunyan man na Nobyembre, piggibuta ang groundbreaking kan multipurpose building sa Barangay Kararayan na maserbi man na health center kan mga residentes kan sa lugar para magtaonin masaraning serbisyo medikal. Piggibuta naman ang groundbreaking kan iba-ibang multipurpose building sa man iba-ibang barangay asin eskwelahan kan sa tong syudad para magserbing dugang na pasilidad sa mga manlain-lain nagigibuhon na aktibidad. Kabali na ang mga programa para sa mga kaakian. Sa kabilugan, 9 na mga multipurpose building ang itutugdok sa mga barangay kan Tinago, Kalawag, Kararayan, Sabang, Balatas, Asin, Mabulo. Pano ninangat ang taon 2020? Dahil naging pasil sa satuya ang paghampang sa mga problema. Urog na sa satong mga kaakian, ninhuli po sa pandemya. Dahil ninda nagibo ang mga nakatudan na. Ang dating naglalakwat sa luwas. Ngunyan, napirmi lang sa laog kan mga harong. Sa tahaw po kaini, kita po dahil mapabaya. Padagos na pong iingwahon na masimbagan ang pangangaipuhan kan sa itong mga kaakian, urog pangunyan, na panahon na mas kaipuhan ninda an sa itong suporta asin paggeya sa pagsabay sa irarom kan new normal. Sa naga, padangat ang mga kaakian. Mabuhay po ang mga kaakian, naga na! Leon Daga, Gilovieres, San Ramon, Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.